Let's pray. Father God, salamat. Tunay nga din na pinakakita ka namin at pinupuri, sinasamba sa mga oras na ito. Alam namin na malamig ang panahon, pero hindi po aksidente na kayo po ay nandito upang magkatipon-tipon at makinig ng iyong salita. Nandito po kami upang palaguin ang aming spiritual na buhay, Panginoon. At nawa, samahan mo kami sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo masasayang ang aming oras, ang aming panahon, na igugugol namin, Panginoon, para po sa iyong salita. Tago po ang iyong abang likod sa iyong likuran, nawa po ikaw ang aming marinig sa aming kalagitnaan. Salamat po at ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tanong ko lang. Anong larawan ng Diyos ang nasa isip mo ngayon? Sa panahon ng ganyang panahon? Or let's say, paano mo tinitingnan ang Diyos? Ano ang pagkakilala mo sa Kanya? Kahapon po sa aming prayer day, umatid po kami ng prayer day, halos ganyan din. Sabi ko nga, parang ganyan din ang message ko bukas. Halos ganyan din ang tinanong ni Pastor Jonathan sa amin, na mensahe ng ating Panginoon. Sabi doon, who is God for you? Sino nga ba ang Diyos para sa iyo? Si Lord ba ay parang genie na pag kinuskus mo ay ibibigay niya lahat? Pag kinuskus mo sa takore, ilalabas dyan si Lord at ibibigay niya ang iyong tatlong kahilingan. May pinapanood ako sa Facebook na nakakatawa lang. Pag kuskus niya, genie, sabi, bibigyan kita ng isang kahilingan. Sabi niya, pwede bang papukiin mo ako? Sabi ng genie, pwede bang iba na lang ang kahilingan? Ibig sabihin, hindi talaga kaya. Or si Lord ba ay parang boss mo? Nagalit lang lagi. Or let's say, si Lord ba ay parang kaibigan lang na okay lang kahit magkasala ka? Mga kapatid, kasi pag ganyan ang ating pong tingin sa Diyos, delikado po yan. Mali ang ganyang pagtingin sa Diyos. Sabi po ng ating kilalang writer or theologian, an inadequate view of God is idolatry. Sabi po yan, A.W. Tozer. Yan po ang pinaka-favorite kong author ngayon sa theology. And sabi ko, how? Paano? And mamaya po malalaman natin. Ano pong ibig sabihin ng inadequate? Inadequate means not enough, not good enough, or lacking what is needed to do a job. Ang ibig pong sabihin, ang pinaka-idolatry ngayon ay hindi po yung nakikita lang natin na may bulto. Nasa isip po natin bilang santa. Nasa isip natin na hindi sapat ang Diyos sa buhay natin. Nagkukulang siya. Napakaganda mong minawin kanina. Your grace is enough. And ganyan po ang tamang pagtingin sa Diyos. Ay, huwag na kayo dyan. Baka lipat na lang kayo. Baka ano pa kayo dyan. Lipat na lang kayo ng umupuan. Maraming upuan. Madaming upuan, no? Medyo busog kasi si Kuya. Ay, hindi pa ba? Nagtutunugan ako kinakaban sa inyo. Ayan. Ang pinaka-delikado pong idolatry ngayon, ulitin ko po nasa isip. Wala po sa likod. Kasi, kadalasan, pag nakakalimutan natin yung tamang pagtingin natin sa Diyos, doon tayo nagkakamali. Doon pumapasok yung idolatry. At ito po ang pag-uusapan natin sa salita ng ating Panginoon na binasa po kanina ng ating kapatid. Sabi ko nga, parang ako nakikinig sa radyo eh. Iba yung speaking voice niya, pagkausap mo siya, kaysa nandito siya sa pulpit. Hindi iba yung boses ni Becky pag nandito sa pulpit eh. Parang magpapastor at tayo. Parang puno-puno ng kainahunan. Ulitin ko ba? Di ko
ko na pala ulitin kasi mababasa niyo naman sa screen. Dito po makikita natin ang tunay na pagtingin sa Diyos o isa sa pwede natin idagdag sa pagtingin natin sa Diyos. Sa talata na ito makikita natin ang bagay na ayaw natin tingnan. Kahit alam ko na yan yung talagang tamang pagtingin sa Diyos, pero tayo po bilang isang tao, yan yung ayaw natin tingnan bilang isang tao. Yung sermonan tayo ng Diyos at pagbigaan. Ngayong umaga po mga kapatid, pagbibigaan tayo ni Lord, hindi para manapit, kundi para itama ang tingin natin sa Kanya. Dahil kung mali po ang tingin natin sa Diyos, mali din ang buhay natin. Kung mali ang pagtingin natin sa Kanya, idolatry lang ang meron tayo. This morning, nais ng Diyos na kilalanin natin siya ng gusto. We need to know who God is. Sino ba ang Diyos? Hindi porket matagal na tayong Kristiyano. Ako, porket hindi porket ako'y pastor, kami bilang isang pastor, leaders ng simbahan, ay kilala namin ang Diyos. Tayo po bilang isang mananampalataya, we need to know who God is. Kasi ang Diyos, hindi lang mapagbigay na alam natin. Ang Diyos, hindi lang manggagamot na alam natin. Kasi kung hindi mangyayari yung bagay, yung mga pagkakilala natin sa Diyos, magkakaroon tayo ng problema. Alam natin na mapagbigay siya, and during that time, paano pag hindi na natin nakukuha yung mga gusto natin mangyari? Magiging mali na yung pagtingin natin sa Diyos. And this morning, 3 punto po yung pag-uusapan natin. Una po, ang delikado sa katahimikan ng Diyos. I know, narinig nyo sa midweek service, taas ang kamay na nakakatanda ng mensahe ko nung nakaraan. When God seems to be silent, miracles are approaching. Tandaan niyo yan? Tama naman yun. But there's also a danger na kailangan nating tingnan sa pananahimik ng Diyos. Yung parusang nakalaan para sa atin sa mali nating ginagawa. Hindi porket tahimik ang Diyos sa mali nating ginagawa, wala na siyang gagawin. Ano po ang sabi ng text? Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala kayo at ako'y magkaisa. Mga kapatid, pansinin nyo. Sabi ni Lord, kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupunan. Hindi porket hindi tayo pinupunan ng Diyos, tama na. Hindi porket hindi tayo nahuhuli ng LTO dahil nagdadrive tayo ng motor na walang helmet, tama na. Okay? Kadalasan, nag-helmet lang tayo kasi iwas muli. Nakakalimutan natin yung pinaka-main purpose ng helmet kung bakit siya ginawa. The main purpose ng helmet is for our safety. Hindi para sa LTO o sa police. Okay? Hindi porket ginagawa ng karamihan, gagayahin na natin. Kasi akala natin, tama yun. Yun yung masakit bilang isang tao. May isa pong nanay, may anak. Tingnan mo yung anak mo ngayon. Matigas ang ulo. Hindi ko sinasabi niya yung anak niya. Matigas ang ulo. Tuwing nagtatapon ng basura kung saan-saan, hindi niya sinasaway. Hindi niya sinasaway. Anong akala ng bata? Okay lang. Kasi hindi naman siya sinasaway ng nanay niya. Pero isang araw, sumabog yung galit ng nanay. Sabi niya, anak, matagal nang kitang pinapabayaan. Kasi umaasa ako na matututo ka. Pero ngayon, sasawayin na kita. Kasi tingnan mo yung pagbaha. Yan ang resulta ng maling pagtapon ng basura. So, nagising ang bata. Nagkaroon ng kamalayan. Akala niya noon, okay lang, tama lang. Hindi mali yung ginagawa niya. Ganun po si Lord. Yung katahimikan niya ay hindi po approval. Tandaan niyo ha, hindi po yan approval. Yan po ay biyaya din patungo sa pagtuwid niya sa atin. Na dapat ma-realize din natin yung mali natin ginagawa. Mababasa po natin sa Roma chapter 2 verse 4, ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa iyo sa pagsisisi. Ewan ko lang kung nandito. So,
Meron din sa Efeso chapter 5, verse 1. Yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Bakit matagal ng tahimik si Lord? Sa tingin mo? Bakit kaya matagal ng walang ginagawa si Lord sa buhay mo? Sa bisyo mo, sa kasinungalingan mo, sa galit mo, sa mga bagay ng kalokohan mo. Bakit kaya sa tingin mo tahimik ang Diyos? Bakit kaya? Dahil hinihintay niya po tayong magsisi. Magsisi ngayon. At kapag hindi po tayo nagsisi ngayon sa mali nating ginagawa, baka po ikapahamak na natin. At hindi po natin magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Huwag po natin maliitin yung pananahimik ng Diyos. Kailangan po natin magising sa katotohanan. Hindi porket tahimik ang Diyos, okay na tayo. Try to reflect. Bakit kaya tahimik ang Diyos kayo? Kasi naniniwala ako mga kapatid, naniniwala ako na tayo bilang isang tao, alam natin yung mali natin ginagawa. Taas ang kamay ng hindi. Yung hindi alam yung mali natin ginagawa. Alam natin yung mali natin ginagawa. Pero magtataka ka, sasabihin mo, bakit kaya hindi ako pinaparusahan ng Diyos? Hindi tayo sure. Baka hindi pa ang tamang oras ng parusa na hinihintay natin. Huwag nating maliitin ang pananahimik ng Diyos. Kasi darating ang araw, masyado nang maliit ang tingin natin sa sarili natin na hindi na natin kaya. Kaya habang tahimik ang Diyos, try to reflect na ayusin at baguhin ang mga nakasanayan natin na akala natin ay tama. Okay? Pangalawang punto po. At pag-uusapan natin dito sa pangalawang punto, ang tatlong uri ng inadequate view of God. Tatlong maling larawan ng Diyos. Sabi po sa text, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Para maunawaan natin ang kamalian, kailangan muna natin i-check ang Diyos natin. Kilala niyo ba talaga ang Diyos? O kilala niyo nga lang siya bilang isang genie, bilang isang mapagbigay na Diyos. Hindi niyo siya kilala bilang siya talaga. Ito po ang tatlong maling larawan ng Diyos. Ang Diyos na mahina. Sinasabi ko, Lord, hindi mo na kayang ayusin ang pamilya ko. Magulo na to. Wala ka nang magagawa dito. Hindi mo na kayang ayusin ang buhay ko. Mga kapatid, masyado natin minamaliit ang kakayahan ng Diyos. Please always remember, never underestimate the power of God. Kasi madalas, pag ina-underestimate natin yung kanyang kapangyarihan, diyan yung nagiging tingin natin na mahina ang Diyos. And that is also idolatry. Dahil pag ginawa po natin yan, ang resulta, pangamba, distress, depression. Pag ang tingin natin sa Diyos ay mahina, hindi tayo mapapalagan. Sa panahon ngayon, ilang araw na sunod-sunod na umuulan, ilang araw ng suspension ng klase, pati yung municipal meet namin, suspension na, ewan ko lang yung mga atleta namin tinitrain, kung meron pang itatakbo yun, o baka kinakalawang ng mga paano, hindi na makatakbo. Ilang araw na. Very late na kami sa ibang bayan. Sa panahon natin ngayon na ganyan ang panahon, kung mahina ang tingin natin sa Diyos, hindi na natin kaya. Okay? Hindi na natin kaya. Kanina po, paglabas ko ng bahay, mag-withdraw ko para po sa ating children ministry. Grabe yung tubig sa Manila East. Ang dami umaatras, sabi ko, paano? Nandito na ako eh. At rinay ko pa rin, lusong pa rin si Emilio. Kaya naman niya, nakabalik naman ng ligtas. Ewan ko lang kung ano yung tsura mo. Okay? Mataas na po ang tubig. Sa panahon natin ganyan, kung maliit ang tingin natin sa Diyos, no? Baka lumikas na tayo ng bansa. Bansa na, hindi bayan. Bansa na ang paglikas natin. Kasi ang tingin natin, hindi kaya patigilin ng Diyos ang bagyo.
Naniniwala ba kayo na hindi kayang patigilin ng Diyos ang bagyo? Bukas tingnan nyo, sikat na ang araw. Amen? Palakpakan niyo po ang ating Panginoon. Kasi dapat hindi natin tinitingnan at hindi natin minamaliit ng Diyos. Lagi natin tandaan na hindi mahina ang Diyos. At hindi mangyayari na mabago ng Diyos kagaya ng sinasabi na mababasa natin sa Isaiah 40:28. Sabi po doon, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi po siya napapagod. Sa isipan niya walang makakaunawa. Meron pong isang kwento, isang barko. Malakas ang bagyo. Takot na takot yung mga pasahero. Pagpasok nila sa tulay, nakita nila ang kapitan, mahigping at natutulog. Grabe, no? Nakakapanggigil yun. Bagyo, nasa barko ka, malakas ang hangin, malakas ang ulan, tapos yung kapitan ng barko, bak mahigping ang tulog. Nagising ang kapitan, ngumiti lang at sabi, walang problema. Everything is under control. Talaga naman. Hawak ko ang manibela. Sabi niya. And sumunod na oras, tumigil ang bagyo. Ganon din po sa ating Panginoon. Kaya niyang patigilin anumang bagyo. Basta huwag lang natin iisipin na mahina ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos. Everything is under control ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? No? Hawak ni Lord ang beat. No? Kaya relax lang kayo. Okay? Relax lang kayo. Sabi ni Ate Dolor kagabi sa GC ng pot, bakit daw siya lalabas? Malakas ang hangin. So, mag-reply sana ako kay Ate Dolor, magkapit bahay lang naman tayo. Wala namang hangin sa amin. Kasi nyo? Natatakpan yung bahay sa amin. Natakpan. Kasalanan wala ng bahay namin. So, sabi na lang ni Joy, iba na talaga pag yung panahon ni Ate Dolor kasi nahirapan na siya maglakad. Kaya, mahirap ka naman pumunta galing. Sige ko, italagay dyan. Sige. Pangalawa po, another thing na mali sa pagtingin natin sa Diyos. No? Tandaan niyo po yan, hindi po mahina ang Diyos natin. Next, Diyos na may iisang katangian. Sinasabi si Lord, pag-ibig lang. Sabi yan ng iba. Kaya sige, magkasala tayo, pinapatawad naman tayo ng ating Panginoon. Si Lord galit lang. Kaya hindi ako lalapit sa Kanya, mapapaloy na lang ako, mapapagalitan niya lang ako. Ang resulta, half God lang ang sinasamba natin. Anong half God? Yung pagkakakilala lang natin sa Kanya. Yung talagang katangian niya, hindi natin sinasamba. Okay? Mamaya malalaman niya kung ano. Sabi po sa Awit, chapter 89, verse 14, katarungan at katwiran ang saligan ng trono mo. Kagandahan loob at katotohanan ang nauna sa iyo. Sa salita pa lang na yun, malalaman natin na siya ay hindi may isang katangian lang. Si Lord ay parehong banal at mapagmahal. Dadalawa pa lang yan. Napakarami niya kung tutusin. Parehong hukom at ama ang ating Panginoon. Naniniwala pa kayo? Huwag niyo nang pagtalunan yung kantang Diyos ka sa amin. Huwag niyo nang, never niyo nang pagtalunan. Baka magkagulo pa yung inyong isipan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung hukom at ama. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yun. Hindi pwedeng ama lang ang tingin natin at hindi pwedeng hukom lang. Kasi kung ganyan ang mindset natin, half God lang ang meron sa akin. Okay? Ama lang ang tingin mo sa Kanya, hindi siya hukom. So, paano yung mga nagagawa natin pagkakamali? Hindi niya na tayo huhusgahan. No? Lagi po natin tatandaan, magkasama yan. Hukom at ama. Hindi po siya iisa ang katangian. Maraming katangian ng ating Panginoon. At kung nakukulangan kayo sa sinabi kong katangian, basahin niyo po ang Biblia. Diyan niyo po malalaman ang iba niyang katangian. Okay? Pangatlo pong katangian na maling larawan ng ating Panginoon, maling larawan ng Diyos. Diyos na kamukha natin. Kamukha mo ba ang Diyos?
Dito nagkatalo to sa theology class namin. Sabi ko sa binasa kaninang teksto, kayo ako'y magkaisa. Ginagawa natin si Lord ay tulad natin. May mood swing. Galit ngayon, mamaya hindi. Ginagawa natin si Lord na katulad natin. Napapagod, may paborito, sinungaling, mandaraya, makasalanan. Yan po tayo bilang isang tao. Tandaan po natin, hindi po natin kamukha. Hindi po tayo kamukha ng Diyos. Paano, Pastor, yung sinabi, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ayan. Doon nagkatalo sa lesson namin sa theology. Tandaan po natin, hindi natin kamukha ang Diyos. Ang gusto niya, kamukha niya tayo. Magkaiba po yun, ha? Hindi tayo kamukha. Hindi natin siya kamukha. Ang gusto niya, kamukha niya tayo. Ano pong ibig kong sabihin? Dapat kung ano siya, ganun din tayo. Hindi kung ano tayo, ay ganun din siya. Nakuha? Hindi po ganun yun. Okay? Dapat kung ano siya, ganun tayo. Okay? Ang resulta, pag ganyan ang gagawin natin, ang sinasamba natin ay sarili lang natin at hindi si Jesus. Ang Diyos po ay hindi tulad ng tao. Sabi po yan sa Bilang, chapter 23, verse 19. Parang isang action video. No? May bata bumili ng action video. Binihisan niya, nilagyan niya ng baril, sabi niya, ito ang bayani ko. No? Pero siya pa rin ang nagkokontrol sa laruan. Ganon tayo kay Lord minsan. Ginagawa natin action video si Lord. Susunod lang pag kailangan natin. Pero tayo pa rin ang boss. Mga kapatid, si Lord hindi po action video. Yung laruan, nabibihisan natin. Siya ang Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. So, dapat tayo ang susunod sa Kanya. Amen? Tayo dapat ang susunod sa Kanya. Hindi siya ang susunod sa atin. So, yan po yung mga maling pagkakalarawan natin sa ating Panginoon. And pangatlo po, no? Papasok na dyan yung sinasabing ang mensahe ng Diyos. Ano ba yung mensahe ng Diyos? Ngayon, panahon na kayo'y aking pagwikaan. Dito tayo sa exciting part ng mensahe. Pero ayaw ng tao. Exciting yan, pero ayaw ng tao. Ayaw ng taong pakinggan ang correction ng Diyos. Para sa Kanya, buhay ko to. Ako ang masusunod. At yung paling pagtingin natin sa Diyos, ang ikakapahamak natin. Now, mga kapatid, paano ba natin pakikinggan ang mensahe ng Diyos? Paano ba? Una, pakinggan ang pagwika ng ating Panginoon, ng ating Diyos, sa pamamagitan ng salita. Sino po ang nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. Be honest lang. Wala. So, paano nyo napapakinggan ang pagwika ng ating Panginoon? Sabi ko kahapon, kagabi sa anak ko, nak, magbasa ka ng 1 Samuel chapter 25. Kasi sabi ni Pearl, mag-advance reading daw ng 1 Samuel chapter 25. Akala ko, nung binasa ko na yung 1 Samuel chapter 25, gagayahin niya na ako. Hindi pa rin. Ako lang pala nagbasa. Mga kapatid, ito po ay basic para mapakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Maraming hindi naniniwala sa Bible. Kasi sabi nila, parang libro lang naman yan ng DepEd. Libro ng DepEd. No, hindi tayo sure. Hindi po yan kaparehas ng Bible, yung libro ng DepEd. Kasi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtutulog. Ang libro po ng DepEd, hindi ko po minamalit ng DepEd ha. Hindi naman siguro ito mapapanood ng DepEd.
Hindi po lahat papunta sa pagtutuwid. Kasi lumitaw na nga si Vice Ganda sa textbook ng DepEd eh. So mali na. Kasi ayon nga sa verse ng Genesis, male and female ang nilikha ng ating Panginoon. Tama? And dito daw natatakot ang mga pastor mag-preach about male and female. Pero ako hindi po ako matatakot. Kasi yan po talaga ang sinabi sa Biblia. Male and female. That's it. Wala nang iba. Babae at lalaki. Now mga kapatid, ang Bible, try po nating basahin. Subukan nyo lang. Try nyo lang kahit minsan. Pakinggan nyo ang pagwika ni Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya tayo nasa church ngayon para marinig natin ang pagwika ng ating Panginoon. Hindi sa TikTok, hindi sa Facebook, hindi sa sabi-sabi, hindi sa mga bagay na maling paniniwala, kundi sa Bible. Hindi ko po minamaliit yung mga nababasa niyong devotional sa Facebook. Pero paano po kayo nakakasigurong tama yun kung hindi kayo magbabasa ng Bible? Kasi bago niyo po yun mapaniwalaan na tama, dapat meron po kayong paninindigan kung ano talaga ang tama. Kaya nga pinapaalalahanan namin kayo na magbasa ng Bible para kayo mismo alam nyo na tama yung mga pinagsasabi namin dito sa harapan o yung pinagsasabi ng may napanood nyo. Lagi po natin pakinggan ang salita ng ating Panginoon at lagi po natin basahin ang Biblia. Okay? Pangalawa, para mapakinggan natin ang mensahe ng Diyos, unawain ang ginawang kamalian. Guilty po ba tayo dito? Naunawaan po ba natin yung mali natin ginawa? Or pag ang tingin natin sa mali natin ginawa ay nagiging tama na lang. Kasi ayaw natin unawain. Ang ganda ng binasa kanina, 50:21. Upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian, hindi para mapahiya tayo, kundi para ano? Para makabalik tayo sa Kanya. And meron po akong hinandang dalawang bagay para maunawaan ang ginawang kamalian. Dalawang bagay po para maunawaan ang ginawang kamalian. Kasi baka hindi po natin alam kung paano unawain ang ginagawang kamalian. Para tunay nating maunawaan ang pagkakamali natin at hindi lang magsisi sa bibig, kailangan po natin yung dalawang bagay na ito. Ano po ba yan? Balik po tayo dun sa sinasabi kong salita ng Diyos. Ituring na liwanag ang salita ng Diyos. Awit 119:105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So bakit kailangan? Kasi madalas hindi natin nakikita ng mali ang ating ginagawa. Hanggat hindi natin nakikita ang liwanag ng Diyos. And pag naramdaman natin ang liwanag ng ating Panginoon, ang tawag doon, conviction. Hindi para hiyain tayo, kundi para itilip tayo. Halimbawa, si David po akala niya okay lang nung kinuha niya si Bathsheba. Pumasok yun sa kanyang mindset. Pero nung dumating si Nathan at binasa sa kanya ang salita sa 2 Samuel chapter 12, doon niya mauunawaan. Ang sabi doon, nagkasala ako laban kay Lord. Nagkasala siya laban sa Panginoon. Bago tayo magsabi ng sorry Lord, basahin muna natin ang salita. Tanong, Lord, ano ba ang sinasabi mo tungkol dito? Pag inilamang ka na po ng salita ng ating Panginoon, hindi ka na magde-defense doon sa ginawa mo pagkakamali. Hindi mo na siya i-justify. Tandaan nyo hindi mo na i-justify yung ginawa mong pagkakamali na kadalasan ginagawa natin bilang isang tao. Ako po, guilty ako rito. Minsan alam ko nang mali, gina-justify ko pa. Nung nakaraan, overtake ako sa alanganin. Alam ko namang mali. Pero ano sabi ko? Masikip kasi sa kabila Kaya dito ako dumaan. Pero alam kong mali yun.
pero ginastify ko pa yung sarili. Kadalasan tayo po bilang isang tao. Aminin mo natin sa hindi, madalas tayo doon. Hindi natin nauunawaan, kaya ang nangyayari, ginajustify natin, nagde-defense tayo, ayaw nating magsisi agad. Mga kapatid, pag naunawaan na natin ang ating pagkakamali, at nailawan na tayo ng salita ng ating Panginoon, tsaka natin sabihin, sorry Lord. Kasi naniniwala akong nakumbik ka na ng ating Panginoon. Pangalawa, ano ba yung pangalawa na yan? Magkaroon ng pusong mapagkumbaba sa harap ng Diyos. Dito madalas nagkakamali ang tao. Nagkamali na, galit pa. Nawala yung pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Pwede nating maintindihan na mali sa utak, pero kung matigas ang puso natin, hindi pa rin tayo magbabago. Kung wala yung pagpapakumbaba, hindi po natin mauunawaan yung tunay na pagsisisi. Ang tunay na pag-unawa sa kamalian ay dapat humahantong sa pagpapakumbaba. Hindi pwedeng mali ka na, nakasigaw ka pa. Ganda ng topic kanina sa praise and worship and devotion. Kahinahunan. Kailan kaya ako magkakaroon? Kahinahunan. Na-realize ko, yung kahinahunan ay bunga yan nung pagpapakumbaba. Sabi ko nga, parang nag-usap kami ni Paul dun sa kanyang devotion. Nung binasa ko talaga, Ate Paul, yung 1 Samuel chapter 25. Doon ako nainis kay Nabal eh. Sino ba siya? Sino ba si David? Ayong manood kayo ng sa YouTube, yung kwento ng mga character about doon. Ganun yung pagkakasabi doon ni Nabal. Sino ba si David? Sino yung anak ni Jesse? Ganun yun eh, parang galit. Wala yung pagpapakumbaba. Kaya galit na galit si David. Buti na lang, andun si Abigail. No? Si Abigail yung nagpakumbaba, nagpatira pa kay David para mawala yung galit. No? Mga kapatid, totoo na yung pagpapakumbaba o kahinahunan na pwede natin gawin ay makakapaghupa ng galit. Ganon din sa ating Panginoon. Dapat sikapin natin na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Dalawang klase po ng tao na nagkamali. Para maunawaan niyo po. Si Saul. Anong ginawa ni Saul? Nagkasala ako pero parangalan mo ako sa harap ng mga tao. Inamin, pero may pride pa rin. And si David, laban sa'yo lamang ako nagkasala. Walang dahilan, walang blame, puro pagsuko. Ganyan po ang pagkakaiba nila. Malaki ang pagkakaiba ng mayroong pride pa rin sa puso kaysa mayroong nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Pag nailawang ka na ng salita ng ating Panginoon, lumuhod tayo. Magpatira pa tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, tama ka, mali ako. And wala akong idadahilan. Tulungan mo. Hindi po tayo matutulungan ng ating Panginoon sa ginawa nating pagkakamali kung hindi po natin tatanggapin na meron tayong pagkakamali. Kung hindi po tayo nagpakumbaba sa Kanya. Amen? Ang tanong, kailan ka huling nagpakumbaba sa Diyos? O kanina lang sinisi mo ang Diyos kung bakit 5 araw na sunod-sunod na umuulan. Sinisi mo ang Diyos kasi wala kang hanang buhay. Hindi ka makabiyahe. Walang kita. Kailan ka huling tumanggap ng pagkakamali? Kailan mo sinabing, Lord, sorry, nagkamali ako. Tulungan mo po. Mga kapatid, isa buhay at ipamuhay po natin ang pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Dahil yung dalawang bagay, ang paraan para maunawaan natin ang ginawa natin kamali. Okay, balik po tayo sa punto natin. Ang mensahe ng Diyos, yung pangatlo, sambahin ang tunay na Diyos. Mahirap pakinggan kung hindi natin siya sasambahin. Yung mensahe ng ating Panginoon, mahirap yan marinig kung hindi tayo maniniwala sa Kanya. Siya ang nag-iisang Diyos at wala siyang iba.
Wala nang katulad niya. Tama? Mga kapatid, may isang kwento. Yung agila at manok. Yung agila, napadpad sa kulungan ng manok. Lumaki siyang akala niya, manok siya. Tandaan niya, maliit pa lang yung agila, napadpad siya sa kulungan ng manok. So lumaki siya na akala niya, manok siya. Kumakain siya ng mais, nagkakalkal siya ng lupa. And isang araw, lumipad sa itaas ang isang tunay na agila. Nakita niya. No? Nakita niya, may lumilipad na parang isang agila. Tumingala siya. Tumingala yung agila na lumaki sa manok, sa kulungan ng manok. At biglang naalala niya, sandali, hindi pala ako para dito. At lumipad din siya na kagaya ng isang tunay na agila. Tumakbo siya, lumipad ng mataas at hindi na siya bumalik sa kulungan. Mga kapatid, ganun dapat tayo. Pag nakita natin kung gaano kadakila si Lord, hindi na tayo babalik sa maliit na pagkakilala natin sa Kanya. Okay? Pag oras na sinamba na natin ang ating Panginoon, hindi na tayo babalik dun sa mga tayo na hindi natin sinasamba ang Diyos. Kasi hindi natin mauunawaan ang mensahe ng Diyos kung makakalimutan natin siyang sambahin. Mga kapatid, ituloy natin tayo ay isang agila na tinitingala siya at nililipad dahil tayo ay isang agila ng ating Panginoon. Mga kapatid, pag nakita natin ang Diyos, kailangan natin siyang sambahin. Pag kilala natin ang Diyos, kailangan natin siyang purihin. Hindi nyo ba napapansin na pag tayo ay nag-pray, una ang pagsamba. Ganun po ang proper prayer. Una ang pagsamba. Kasi isa yun sa patunay na sinasamba natin siya. Na tinitingnan natin na patunay na tayo ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Pag kayo ay nag-pray, laging una ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa ating pong konklusyon, ang pinaka-delikadong idolatry ngayon ay nasa isip. Kung paano natin kinikilala ang Diyos sa isip natin. Yung Diyos na maliit, yung Diyos na kamukha natin, yung Diyos na susunod lang sa gusto natin. Pero, ano ba ang tamang pagtingin sa Diyos? Ito po ang tamang pagtingin sa Diyos. Banal at mapagmahal. Makapangyarihan at maawain. Hukom at Ama. Kaya ngayong umaga, pinagbibigyan tayo ng ating Panginoon na kilalanin natin at tingnan natin kung sino talaga ang Diyos. Kasi baka mali na yung nilalagay natin sa ating isipan. Nagkakamali na tayo ng sinasamba. Okay? Kasi kung nagkakamali na tayo ng sinasamba, mali na rin ang pagkilala mo dun sa kantang Diyos ka sa amin. Okay? Makikihalugilo na rin tayo sa pagtatalo nila. No? Makikidagdag na lang tayo sa stress ng lipunan. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, hindi liliit ang problema natin para lumaking pananampalataya natin. Tandaan niyo yan. Lalaki ang Diyos natin para lumiit ang problema natin. Ngayon, kung ikaw ay problema, kung akala mo marami kang problema, check niyo po yung puso natin. Baka maliit yung Diyos natin. O maliit yung pananampalataya natin. Kasi kung maliit ang Diyos natin, mas lalong malaki ang problema natin. Okay? Para po sa inawit natin kanina, kagaya po nung inawit natin kanina, your grace is enough. And that is tamang pagtingin natin sa Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos sapat sa atin. Kung tayo ay namang problema na kakainin natin bukas, sapat ang grasya ng ating Panginoon para bukas. 100 pesos lang ang laman ng wallet mo? Hindi ko po sinasabing yun lang ang laman ng wallet ko ngayon. Ha? Kung talagang ganyan lang ang laman ng wallet mo, huwag tayong mangamba.
Sapat ang biyaya ng ating Panginoon para pakainin tayo. Hindi niya tayo ginugutom. Sabi nga ng mga kasamahan kong pastor, wala pa siyang nakitang pastor na namalimos sa lansangan. Wala pang Kristiyanong namalimos sa lansangan. Amen? Palakpakan niyo po ang ating Panginoon. Kasi hindi po maliit ang Diyos natin, hindi mahina, kundi siya ang pinakamalakas na Diyos. Okay? Sa ating pong application challenge, gusto kong sabay-sabay natin basahin para maunawaan natin. 1, 2, 3, go! Baguhin natin ang tingin natin sa Diyos. Wala ang gusto natin tingnan sa Kanya. Dahil ang Diyos ay hindi natin ikamukha, nilikha niya tayo ayon sa Kanyang larawan, at yan ang dapat nating ipamuhay. Paano ba natin ipapamuhay ang larawan ng ating Panginoon? Kung ano yung pagkakakilala natin sa Diyos, yan ang ipamuhay natin. Hindi kung ano tayo bilang isang tao. Okay? Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, ay muli po ang sayo na ng ating